Basta po patungkol sa allowance, sahod, hindi po tayo dyan papabayaan ng atin pong mahal na alkalde, Your Honor. Doon sa ipinapanukala ng principal sponsor. Yun pong gusto kong marinig sa kanya kung nagsagawa po talaga ng committee hearing tungkol dito. Councilor Philip Lacuna is recognized. Your Honor, mabilisan lang kasi sinabi po ng konsyal na magaling sa ika-4 na distrito na hindi daw po totoo yung sinabi ko tungkol sa salary increment or yung po tinatawag na pagtataas po ng sahod alinsulod sa second tranche o third. Ang sinasabi ko, siya po ang hindi nagsasabi ng totoo. Your Honor, wala pa po, hindi ko po alam, pati po yung mga sinasabi niyang hindi increase ng mga barangay health workers. Ayaw niya yata mag-increase dahil sinasabi niya lagi hindi totoo. Sinasabi ko po sa ating pong taong bayan, totoo po na meron pong increase at wag po mag-alala ang ating pong mga kawani ng gobyerno dahil tuloy na tuloy po ang inyo pong increase. Hindi ko lang po alam kung bakit talagang sinasabi po niya na hindi. Meron na po pa tayo ditong pinasan na increase o tranches na hindi po na ipatupad. Yung mga barangay health workers po natin, yung mga JO, mga barangay nutrition scholars, lahat po yan na ating pong pinasa po dito, nagkatotoo po yung increase. At sinasabi ko po na totoo po yung sinasabi ko na nakabudget po yan sa susunod na taon. In fact, kausap ko lang po ngayon ang ating pong city budget officer. At sinasabi po niya na kapaloob po ang increase po ng mga sahod ng ating pong kawani sa susunod po na taon. At hindi po ito makakaapekto sa nais ko pong ipasang batas na pagdodoble po ng ating pong allowance ng mga senior citizen. Noong mga nakarang taon po, Your Honor, nakaraang administrasyon, hindi ko naman po sinasabing normal, ngunit doon po nagsimula, yun pong after ng first reading, nagkakaroon ng recess, ginagawa pong second reading at nagpapasa po tayo, lalong-lalo na po ng mga ordinansang napaka-importante without having to go through the committee hearing. Oftentimes, we constitute the council as a whole, as a committee of, as a whole, Your Honor. So yun lamang po yung masasagot ko. Sa buong akala ko, first reading po ngayon itong ordinansa ko, ay ginawa po inopen po ng ating po majority floor leader, period of discussion and debate. At ito po ay akin pong ikinatuwa. Dahil gusto ko po itong ordinansa pong ito, ay maipasa na po natin kaagad dahil uulitin ko, ito po ang ordinansang magdodoble, mag-i-increase ng 100% ng allowance ng ating mga senior citizen, Your Honor. Ating programa patungkol sa mga senior citizen. Ito pong increase na ito ay napakahalaga. Matagal ko na pong pangarap to nung ako pa man po ay nasa OSCA pa lamang hanggang ako'y hinilal muli bilang konsehal. At ngayon bilang committee chair ng senior citizens, ako po meron po akong nalulungkot po ako sapagkat talaga yatang iba na ang panahon ngayon. Samantalang kailan lang pag tayo'y nag-a-approve ng mga magaganito kagagandang mga panukala, sandaling-sandali lang hindi na natin pinahahaba ang ating diskusyonan sapagkat alam naman po nating makakatulong ito sa nakakarami. Pero magkaganon man po, iiwan ko po itong salita na ito na hanggang ngayon ako'y natutuwa at 100% po ang aking pagsuporta sa ordinansang ito. At sana nga po, meron pa akong mga konting itatanong, yung po mga procedure kung paano ba, the same pa po ba yung pamimigay natin ng ating mga senior citizens allowance. Marami pa po sana ako itatanong, ngunit napapaganda po yata yung kanilang palitan ng haka-haka at kuro-kuro kaya ako'y maya-maya na lamang po ulit magsasalita. Muli po, salamat, Your Honor. Yes, Councilor JTV Villanueva is recognized. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Sususugan ko lang po yung aking sinabi kanina. Hindi po sinagot ng ating chairman ng committee
on Appropriation ng direkta kung meron o wala. Pero habang nakikinig ako sa kanya, binabanggit niya na nakasuspend naman ng rules. And it carries also yung pagsuspende sa committee hearing. Mali po yun. Wala po tayo ditong mababasa sa libro o sa experience natin. 38 po tayong mga konsihal dito. At tingin ko'y maniniwala kayo sa akin na hindi porket nakasuspende ang rules natin dito, lahat nito'y sinasakop. Simple naman tanong, huwag natin sabihin, pinagdidebatihan natin, dinidiscuss natin ngayon ito, usapin na ito at magandang usapin na ito, sapat na yon. Kaya po tayo nagsasagawa ng committee hearing para po sa kaalaman ng lahat. Sapagkat, nag-i-invite tayo dito ng mga resource persons na kung saan yung iba dito yung mga eksperto, nakakaalam sa mga tatalakayin doon. Maaring hindi natin alam yon. Maaring nandito tayo at nagkakaroon tayo ng sarili nating kuro-kuro at opinion. Pero sa isasagawang committee hearing, ang iniimbita natin dito, yung mga stakeholders. Ano ang sasabihin ng hanay ng senior citizen? Natural, matutuwa, kagaya natin. Ano ang sasabihin ng umahawak ng pondo? Saan kukunin ito? May sapat ba? Ano ang mga dilema ang kakaharapin pagdating ng panahon? Yun po yung sinasabi natin. At sa pamamagitan po ng committee report na gagawin ng chairman ng Committee on Appropriation, doon natin malalaman kung naging makabuluhan yung isinagawang committee hearing. Gusto lang ho natin marinig, siguro naka-live naman tayo ngayon, para marinig ng mga at mapanood ng mga nakikinig at nanonood dito, meron ho bang nangyaring committee hearing o wala? O hindi lang ho naman yun. Siguro the chairman of the Committee on Appropriation can answer that kasi siya ang chairman ng committee na yun. Councilor Philip Lacon is recognized. Your Honor, ako sasagot, Your Honor. Sa akin pong pagkakaalam, Your Honor, wala. Hindi ko nga po ba alam kung bakit po ngayon ay masyado pong pinipilit or hinahanap. Ang ganda naman po ng ordinansang pinapasa. Ngayon po, pinipilit po na hanapan ng committee report kung ano-ano. Your Honor, sa totoo lamang po, Your Honor, naalala ko, Your Honor, alam niya po ito dahil nung siya po, Your Honor, ay chairperson ng Committee on Games. Minsan nga, Your Honor, yung mga tinatawag po na, yung mga nag-a-apply po ng mga poker, mga e-bingo, wala rin naman po, Your Honor, committee hearing yun eh. Nung siya po yung chairperson, tapos ngayon po, maghahanap siya ng committee hearing para dito sa mga senior citizen na increase. Sa akin lamang po, Your Honor, sa akin lang, ito po para po sa mga senior citizen. Ako po sinasabi ko po, kung bawal, nasa sa inyo po yun, kung bawal po. Pero sa akin lang po, Your Honor, kasi naalala ko, dati naman may pinapasa tayong mga tungkol sa mga amusement and gaming, mga poker, mga pogo-pogo, letter of no objection. Nung siya naman po yung committee chairperson, wala rin naman po, Your Honor, committee hearing. Tapos ngayon, magkahanap tayo ng committee hearing. Sagutin din naman niya po, Your Honor. Councilor Lady Quintas is recognized. Ako po muna raw, sabi ni Attorney Lady. Councilor JTV Villanueva is recognized. Natatawa naman po ako sa tinura ng ating mas magaling na konsihal sa ika-6 na distrito. Alam po ninyo, tama yung kasabihan na kapag ikay nagtuturo, nakakalimutan mo, isang daliri yung itinuturo mo. At yung 3, nakaturo sa sarili mo. Ayaw ho nating magturuan dito. Sabi niya, huwag ilalayo ang usapin. Di tumutok tayo dito sa pinag-uusapan. Wala po sumasagot eh. Inamin niya, walang committee hearing. Siya nagpanukala. Ibig sabihin, hindi niya nakausap yung mga dapat kausapin dito. Iniyahain na. Pangalawa, mali po yung sinasabing pag maganda yung iniyahain, pinag-uusapan pang ganito. Bakit? Meron po ba tayong hiniyahain ditong pangit? Di ba lahat ng panukala nating resolusyon at ordinansa magaganda lahat? Base
sa nagpapanukala nito. Hindi, wala naman humagahain dito ng pangit. Kung ganun ho ang ating paniniwala, pag magandang ipinapanukala, hindi na kailangan ng committee hearing. Pag magandang pinapanukala, huwag natin pahabayin ng usapin. Di tanggalin na natin yung internal rules natin at mag-usap na lang tayo kapag meron tayong inihain. Pag maganda yan, pa-approve na natin lahat yan. Wag po ninyong bigyan ng kulay ito. Sinabi ko kanina na nagsisimula ko, hindi ako tumututol. Please make it on record that Councilor JTB is not opposing this measure. I'm supporting it. Walang kaduda-duda doon. Ang pinag-uusapan natin, yung mga tinatanong ko, ayaw nyo naman, hindi nyo naman nasasagot. Sapagkat ito'y pananalapi. At tinanong ko ang ating committee chairman ng appropriation. Napapansin ko, kapag sumasagot ako, meron siyang binabasa. Hindi po kami nag-prepare ng question and answer dito. Baka akala, prepared yung tanong ko, kaya pag sumagot siya, binabasa niya, naghanda kaming dalawa. Hindi po. Ako po'y walang binabasa dito. Aking natatandaan, dala-dala ko lang dito, yung aking pagsusuri sa ilan. Kaya inuulit ko lang po, hindi po tayo dito nagtuturoan kasi masakit po. Pag sumagot po ako doon sa tinura ng ating kaibigan sa Igaan na distrito, hindi po tayo matatapos dito. Kilala po ninyo ako. Pero let's stick to the issue at hand. Let's stick to the subject matter at hand. This is, it is a acceptable, gustong-gusto natin ito, at huwag gagawa ng istorya ito, na itong mga nagtatanong ay kumokontra dito. Hindi po. Tinatanong lang natin, para hindi tayo mapahiya, pare-pareho next year, na ating ipinapangako, ay ipapatupad pa lang po ito next year. Hindi po ito ngayon. Ibig sabihin, January. At hindi rin po ito makukuha ng senior citizen sa January. Sa first quarter pa lang ho, kung hindi ng March, ng April. So mahaba-habang panahon pa ho. So hindi ho tayo nagmamadali sa implementation nito. Pinag-uusapan lang natin ang pagsasabatas ng increase mula 500 to 1,000 pesos. Ginoon tagapangulo. Yun lang po ang nilinaw ko. Kaya po yung aking tinanong sa ating chairman ng Committee on Appropriation, sa kanya ko po ina-address yun sapagkat siya po ang chairman ng ating Appropriation Committee po. Your Honor. Councilor Ronaldin is recognized. Your Honor, naintindihan ko po yung question ng ating konsihal mula sa ikapat na distrito. Dahil po ako po ay naniniwala na ito po ay time-sensitive at ito po ay may efficiency and necessity po na kailangan ho nating mapasa. Kaya ho natin dito ho dinideliberate na ho ngayon sa Council. Tayo ho ay magbigay ng mga proposal, amendment, recommendation kung saan tayo po ay binubuo na ho natin ang maging committee as a whole. So tayo po bilang mga kinatawan ng bawat distrito, tayo ho ay 100% na pwede ho magbigay ng mga opinion, mga kuro-kuro kung ito ho ba ay sagabal o hindi ho po ito karapat-dapat ho sa ating mga senior citizen. Kaya ho, tingin ko, mas maganda ho instead of committee hearing, gawin na ho natin committee as a whole to. Dahil sinasabi nga ho, ito po may budget, may perang pagkakagastusan. Kasi sa committee hearing, ilan lang naman din ho ang uma-attend. At least mas maganda, tayo ho lahat dito ay mapagdiskusyonan. Bago naman ako gumawa ng committee report, mas maganda siguro aksyonan na ho ng buong body ng ating buong konseho. At least para sa kapakanan ho ng bawat isa, makita ho natin, masala ho natin ang ordinansang ito. Yun lamang, Your Honor. Ito po, under po sa Section 16 ng Local Government Code, yun po yung General Welfare Clause po. Dito po tayo nagbase. This section can be invoked to justify expedited procedures when necessary to avoid delays po. Yun lamang, Your Honor. Councilor Lady Quinto is recognized. Yes, thank you, Your Honor. Ang maganda po itong draft ordinance na to dahil buong Maynila po ang magbe-benefit, all senior citizens from districts 1 to 6 po. Isa po sa katanungan ko lamang is, yung increase po ba from 500 to 1,000 is financially sustainable po? Since nabanggit din po ng mga kasamahan natin na wala pong
nangyaring committee hearing. Given na wala pong committee hearing, I would like to use this opportunity to ask if yung 1K po is financially sustainable po sa ating syudad po. Yung increase po natin. Anybody can answer, the principal authors, the chairman, Committee on Appropriations, with Councilor regard to Philip the Lacuna question. is recognized. Yes, Your Honor. It is financially, wala pong problema, Your Honor. Kayang-kaya. Yes. Yes. If the principal author would oblige po more or elaborate more po, since wala pong nakalakip na committee hearing report na nagsasaad po ng, let's say, wisdom or feedback from, let's say, the city budget officer or the city treasurer that would back up that the 1K po is financially sustainable. Maganda po itong ordinansang to, and maganda po kung matuloy po siya ng pangmatagalan po. Yun po yung tanong ko po. Your Honor. Councilor Lacuna is recognized. Your Honor, sorry. Since Your Honor is also one of the principal authors of the 2025 budget, Your Honor, isa po sa, kung napapansin niyo po yung atin pong pinasa po yung atin pong nakaraang budget, ay nakapaloob na po dito yung appropriations po dito sa pag-i-increase po na ito, Your Honor. So, hindi pa po yung para po tanungin po natin yung city treasurer, dahil sa susunod na taon pa naman po ito. Ang atin pong tinanong po dito is yung atin pong city budget officer. At tayo po ay inassure, in fact, noong ito po ay napag-usapan sa Local Finance Council, this is a very sound program, Your Honor. Ibig sabihin, hindi naman po basta-basta lang in-announce po ng atin pong kagalang-galang na mayor nung siya po ay nakipagpulong at pinalakpakan ng lahat or ng karamihan ng mga senior citizen president, Your Honor. Ito po ay pinag-isipan mabuti ng Local Finance Council. Tiningnan po nila kung posible. At opo, Your Honor, kahit po tayo po ay nagbabayad ng napakalaking utang, Your Honor, o obligasyon, tayo po ay inassure ng Local Finance Council at ng ating pong city budget na ito pong increase, okay, sasabihin ko po sa inyo, sa ngayon po, sa huling payout po, ang ating pong pina-payout ay 186,920 senior citizens, Your Honor. Sa buong Manila po, sa ngayon po, tayo po ay kinabibilangan na ng 191,045 senior citizens, in which, at aside from that, ay meron pa rin pong 8, yun po yung qualified. Ibig sabihin po, Your Honor, yun po yung sang-ayon po sa ordinansa na kailangan po ay botante, resident of Manila, at meron pa rin pong 18,048 senior citizens na non-qualified, Your Honor. Ibig sabihin, ito po yung hindi pa po nakapagparehistro sa city at kung ano-ano pa pong dahilan. Your Honor, ang appropriation po dito po sa increase ay binilang po to hindi po sa 191,000 senior citizen. Bagkos, Your Honor, alam naman natin taon-taon ay tumataas yung senior citizen. At sigurado po natin, since maganda na naman ang ating benefits, ito pong mga hindi pa po rehistrado ay tinitiyak po natin, sila po ay magpaparehistro. Ang binudget po dito ay for 209,000 senior citizen. Ang estimate po dito, ito po ay aabot ng 2.5 billion pesos a year. At tayo po ay inassure ng ating pong city budget sa ngalan po ng Local Finance Council that this is very doable and this is already nakapaloob po ito sa atin pong budget ngayong 2025, Your Honor. So, wag pong kakabahan ang atin pong mga magigiting na konsyal. Dahil kahit noon pa man, kahit hanggang ngayon, kung meron man pong magandang katangian ang atin pong Mayora Hani Lacuna, ayun po ay hindi niya po kinakalimutan ang kanya pong obligasyon.
lahat binabayaran, lahat pinapasahod, lahat binibigyan ng increase as much as possible, on time at walang delay. Basta po patungkol sa allowance, sahod, hindi po tayo dyan papabayaan ng ating pong mahal na alkalde, Your Honor.